Sentro ng mga bashing at social media posts ang mga kaanak ng mga natukoy na contractors na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kasunod ito ng naging utos ni Pangulong Bongbong Marcos na lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno, lalo na mga taga-Department of Public Works and Highways. Sa nakaraang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng flood control projects, napaamin ang District Engineer ng Bulacan na napupunta siya sa casino. Inamin ko po, ako po'y nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ilang beses, hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O minsan po kasama, minsan po hindi. So nagkakasino po kayo? Inamin ko po, Your Honor. Sa impormasyon ni Senador Panfilo Lacson, nakapagpapatalo sa casino ng nasa 300 million pesos ang DPWH official. Napagtuunan din ng pansin ngayon ang mga luxury vehicles ni Sara Diskaya. Sa ilang panayam, ipinakita ng mag-asawa ang kanilang mga luxury vehicles na umabot sa 40. Pero sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sinabi nitong 28 lamang ang kanilang mamahaling sasakyan. Ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. Niraid ng Bureau of Customs ang kanilang tirahan sa Pasig, pero sa napakaraming mamahaling sasakyan, 2 lang ang naabutan. Ang iba ibinalik pagkatapos makaalis ang BOC team. Si Diskaya may-ari ng Alpha and Omega General Contractors na top 2 sa 15 contractors na tinukoy ni Pangulong Marcos na nakakupo sa 20% ng nasa 500 billion pesos flood control projects at isa sa 5 contractors na may proyekto sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Pero bukod sa Alpha and Omega, may-ari na rin siya ng siyam na iba pang construction company na nagkukumpetensya para sa bidding ng mga proyekto ng DPWH. Bagaman 2 dekada na umano sila sa construction industry, 2016 nang makapasok ito ng kontrata sa DPWH. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage na flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. Pero hindi lang marangyang pamumuhay ng mga contractors ang pinag-uusapan ngayon ng masa. Maging ang kanilang mga kaanak hindi na pinalagpas. Hinala ng publiko, resulta ng mga maanumalyang flood control projects ang ipinatutustos ng mga ito sa kanilang luho. Kaya ang ilang anak ng mga contractors isa-isa nang naglaylo o nag-private ng kanilang mga social media accounts. Nakukumpara tuloy ang mga ito sa lifestyle ng mga tunay na angkan ng mayayaman. Hindi daw kasi dapat ipamukha sa publiko ang mararangyan nilang buhay kung kapalit naman ito ang pagdurusa ng marami dahil sa mga palpak na proyektong ginawa ng kumpanya ng kanilang mga magulang. Hindi pa matatapos ang usapin ng maanumalyang flood control projects dahil ang pagkakilanlan pa lang ng mga contractors ang nabubunyag. Ang hinihintay ng publiko ay ang pangalan ng mga politiko na nagpondo at kasabwat ng mga ito para pagsamantalahan ang pondo ng publiko. Ako po si Weng de la Fuente at ito ang Datos, ang totoong kwento sa likod ng mga issue.